Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no? So itong phone device na to guys ay Oppo device guys, no? So yung issue guys ng phone device na ito guys ay ayaw na daw ito guys mag-under guys, no? Sabi guys ng owner nito guys ng phone device nito guys. So subukan natin guys. So wala siyang ano guys, no? Wala siyang response guys. So light indicator, vibrate, wala siya guys, no? So subukan natin dito guys sa ating product schematic guys, no? Or dito guys sa smart charger natin guys. So check natin guys yung amperahe niya dito guys. So subukan natin guys, no? So ito guys ay china-charge daw ito guys, pero hindi siya nag-charge guys, no? Yan. So kung makita niyo guys yung amperahe guys niya ay wala siyang reading dito guys, no? Sa ating smart charger guys or dito guys sa ating product schematic guys. So 0.0 ampere siya guys, no? Yan, so kung makita niyo guys. So kahit galaw-galawin natin. So wala guys, no? So wala siyang reading guys. Yan. So yung issue lang nito guys, ayaw daw mag-under guys, no? Ang dati, yung last na nangyari dito guys ay nag-shutdown na ito guys, no? Tapos nung i-charge guys ng owner guys ay hindi na mag-charge ito guys, no? Or hindi na siya guys mag-under guys. Yan, so kung makita nyo guys. So ang gagawin natin dito guys, bubuksan natin guys yung unit na ito. Check natin guys yung loob dito guys, no? So na-stuck kasi daw ito guys. So una natin gagawin guys ay tanggalin muna natin guys yung SIM tray nito guys. So sunod natin guys ay dito tayo dadaan guys, no? Sa bakalan dito guys. So dito tayo pwede mga direct guys kasi nga meron siyang bolts dito guys sa loob guys. Yan. So simulan natin. No? So nabuksan natin guys. So nabuksan na pa rin na pala ito guys, no? So kung makita nyo dito guys ay butas niya dito guys yung silyado niya guys, no? So ito guys tanggal na ito. So dito guys kulang na rin ng bolts guys, no? So possible guys nabuksan na rin ito guys, no? So dito naman guys ay wala na siya ditong metal shield guys na lock dito guys, no? So una natin gagawin dito guys ay tanggalin muna natin guys yung IPS connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no? Yan. So tabi lang natin yan guys. Sunod natin guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts dito guys, no? Para ma-access natin guys sa loob guys. So ayun siya guys, no? So lahat guys ng mga ano nito guys, mga bolts guys ay natanggal natin guys, no? So dito guys bidig yung gumamit guys ng pang-opening tools yung guys, no? So sa akin guys kukulang guys yung gagamitin ko dito guys. Yan. So simulan natin. Ayan siya guys, no? So nabuksan natin guys. Yan. So napansin ko dito guys yung ano niya, yung power button niya guys ay nilagyan na lang ng tape ito guys, no? Yan. So makita nyo guys, nilagyan na lang ng tape ito guys. So i-repair na rin natin ito guys, no? Isama natin sa repair to guys kung sakaling buhay pa ito guys yung motherboard nito. Yes po. So balik tayo guys, no? Meron lang nagpa-Gcash sa atin guys. So dito guys, yung una natin ginawa dito guys ay tinanggal natin guys yung IPS connector guys ng battery nito guys, no? Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Ayan. So dito guys ay ang gagawin natin, check muna natin to guys, no?
So check muna natin guys yung motherboard nito guys. So check natin kung buhay guys, no? Kung wala siyang shortage guys. So dito guys, gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys, no? So dito guys, analog tester natin, gagamit tayo dito guys ng times 1, 150 mA with continuity. So ayan siya guys, no? So pa-step sa pa-step tayo guys, dapat papalo ito guys, no? Ayan. So kapag biniligtad natin guys, yan. So wala siyang palo guys, no? So wala naman siyang shorted dito guys sa motherboard niya guys, no? So big sabihin guys ay buhay ito guys, no? Possible guys na buhay ito guys yung motherboard nito guys. So check natin guys yung battery nito. So battery tayo. So 10 tayo guys, no? Direct current voltage tayo guys. So check natin kung buhay ito guys. So buhay siya guys, no? Pumapalo siya guys. Yan. So kung makita nyo guys, meron siyang reading dito guys. So nasa 3.1 siya guys, no? Yan. So makita nyo guys, 3.1. So possible guys na drain ito guys yung battery nito guys, no? Kaya pala hindi siya nag-under guys kasi nga yung battery niya na ito guys ay drain guys, no? So ang problema lang dito guys ay ayaw mag-charge guys, no? So subukan natin dito guys. Check muna natin dito guys yung sa board niya guys, no? Dito guys sa baba guys. Or yung charging pin or charging port nito guys. Yan. So kung makita nyo dito guys ay nangitim ito guys yung ano nito guys, no? Charging pin nito guys or yung charging port nito guys. So tanggalin muna natin, check muna natin to. So ayan siya guys, no? So natanggal natin guys. Yan, so matindi guys yung ano yan. So parang nabasa ito guys, no? Yan, so kung makita nyo guys. So check natin dito guys yung charging port nito guys. Yan. So parang palalitan na ito guys. So nangitim na ito guys, no? So dito guys pinasok ng moist guys, no? Dito guys sa jack na guys. So check natin to guys yung support nito. So check muna natin to guys, no? Check natin guys yung voltage guys ng charging port nito guys. So para ma-check natin guys, tanggalin muna natin guys yung UV glow na ito guys. So natanggal natin guys yung UV glow nito guys, yung stock na UV glow nito guys. So ang gagawin natin dito guys, check muna natin guys yung voltage nito guys. So para ma-check natin guys, gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys. Yan. So kung makita nyo guys, wala siyang reading guys, no? So possible guys na ano na ito guys. Possible guys na damage guys yung charging port nito guys, no? Or yung charging pin nito guys. Yan. So kung makita nyo guys. So wala siyang reading guys, no? Yan. So possible guys may tama guys yung charging pin nito guys. So ang gagawin natin ay subukan natin palitan to guys. Palitan natin guys yung charging pin nito guys, no? Or yung charging port nito guys. So meron naman tayong pamalit nito guys. Meron tayong itong magandang klase guys, no? Yan. So palitan muna natin guys. So ayan siya guys, no? So jigan muna natin dito guys ang flux natin. So dito guys, pwede kayong gumamit dito guys ng soldering iron nyo guys, no? Or pwede kayong gumamit dito guys ng hot air nyo guys. So meron naman tayong video tutorial guys, no? Kung paano natin tanggalin guys yung micro guys na charging port guys, no? So panoorin na lang nyo guys, at meron na rin tayong video tutorial kung paano tanggalin guys yung type C guys na charging pin or charging port guys. So panoorin na lang nyo guys kung paano natin natatanggal gamit lang guys yung soldering iron. At dito guys ay gagamit naman tayo dito guys ng hot air natin guys, no? Damage guys na charging port guys.
natin dito guys, linisin muna natin guys. Tapos, nasabol mo na yung ano? Oh, maya. Punta lang yung mga 1 siguro no? Mga 1. Sige, sabihin ko sa kasama. So ayun siya guys, no? So nalinisin ko natin guys. So sunod natin guys, inangan natin ito guys, no? Yan. Buka natin guys. Install natin ito guys, no? So ayun siya guys, no? So na-install natin guys. So linisan lang natin guys, no? So ayun siya guys, so subukan natin guys, no? So bago natin balik guys, tester muna natin. So ayun siya guys, no? So pumalo na siya guys. So dapat guys meron itong reading guys, no? So nasa 4.9 something or nasa 5 volts guys, no? Yan. So kung makita nyo guys, nasa 4.9 guys, no? Yan. So ibig sabihin guys ay sure na ito guys na mag-charge ito guys, no? Kung sakali guys. Yan. So subukan natin guys. So check natin guys, no? Yan. So kung makita nyo guys, lumabas guys yung charging logo niya guys, no? So lumabas guys yung charging logo niya guys na red guys. Yan. So dito guys meron na siyang reading guys, no? So 0.5 guys. So possible guys na overdrain ito guys yung unit ito guys, no? Yan. So 0% guys. So kanina guys nung gin-charge natin guys ay wala talaga siyang ano guys, no? Wala siyang reading dito guys, 0.0 ampere siya guys. So ngayon guys meron na siyang 1.0 ampere guys, no? So meron na siyang reading guys. Yan. So ang issue pala ng phone device na ito guys ay charging port guys, no? So tinest natin wala itong reading. So nung pinalitan natin nagkaroon siya guys ng reading guys, no? Yan. So sira lang ito guys yung buto nito guys. So ayusin na rin natin ito guys, no? Yan. So kahit pa paano guys ay nabuhay pa siya guys, no? Yan. So buhay na yun siya guys. Yan. So meron na rin siya ditong rating guys, no? So 1% na yun siya guys. Meron na siyang rating dito guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys, no? Sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.